So mga katropa, gagawa na po tayo ng ating creamy beef garlic mushroom. Ang gagamitin natin na baka is beef cube roll. Hiwain po natin ito ng maninipis gamit po yung ating kutsilyo. So for this recipe, pwede po kayo gumamit ng beef tenderloin, beef strip loin, beef topside, beef cube roll, or any quality beef yung malambot. So mga katropa, ito na po yung ating mga marinating ingredients para sa ating baka. Salt, sugar, ground pepper, baking soda, soy sauce, dark soy sauce, optional ingredients, cooking wine, sesame oil, tubig, at yung ating cornstarch. At yung ating main ingredients, ito po'y beef cube roll. Hiniwa ko po ito ng maninipis. Ito po'y ating imamarinate at least 1 hour prior po sa ating pagluluto. So, ilagay na po natin yung ating mga marinating ingredients. Soy sauce, dark soy sauce for added color, salt, sugar, ground pepper, cooking wine, at sesame oil. Maglagay din po tayo ng ating baking soda, tubig, at cornstarch. So yung cornstarch po, tutulong po yan para matanggal po yung moisture ng ating karne during po sa ating pagluluto para hindi po siya magsabaw. Yung baking soda, yan po itutulong para lalo po siyang mapalambot. At yung tubig po, yun po itutulong para hindi po siya mag-dry. So baka magtaka po kayo bakit ang dami po nating nilagay na pangpalasa. So i-marinate po natin ito ng 30 minutes to 1 hour prior po sa ating pagluluto. So mga katropa, ito naman po yung ating mga ingredients sa paggawa po natin ng ating creamy gravy sauce. Minced garlic, small cube na sibuyas, button mushroom. Yung ginamit ko po dito is fresh. Pwede po kayo gumamit ng nakakalagay po sa lata. Tubig, all-purpose flour, oyster sauce, soy sauce, salt, ground pepper, beef bouillon cubes, at unsalted butter. So mag-start na po tayo mga katropa sa isang kawali. Mag-init lang po tayo ng mantika. And then nilagay na po natin yung ating minced garlic. I-brown lang po natin ito ng bahagya. And then nilagay na po natin yung ating beef. So hinati ko po ito dahil ayaw po natin na sobrang crowded po yung ating pan para maluto po natin ito ng maganda. So tingnan nyo po mga katropa, hindi po siya nagtubig. Gawa po yan ng cornstarch dahil sinipsip po ng cornstarch yung liquid po na ilalabas po ng ating karne. And then iset aside po natin muna itong ating unang naluto at lutuin po natin yung isa pa pong batch ng ating beef. So same procedure po. Mag-init na po tayo ng mantika and then garlic at ilagay na po natin yung ating remaining beef po na marinate. So after po natin maluto yung ating remaining beef, lutuin naman po natin yung ating creamy gravy sauce. Maglagay po tayo ng kunting mantika para hindi po masunog yung ating butter. And then ilagay na po natin yung ating minced garlic at yung ating sibuyas.
Hintayin na po natin ito na mag-brown ng konti or mag-translucent po yung sibuyas. And then ilagay na po natin yung ating flour. Hintayin po natin ito na matunaw sa ating butter yung nilagay nating flour. Reduce nyo lang po yung apoy para hindi po siya masunog. And then nilagay na po natin yung ating button mushroom. If you are using fresh button mushroom, I suggest na igisa nyo po ito sa butter para matanggal po yung amoy nito. Pag wala po kayong button mushroom, pwede po kayong gumamit ng mushroom po na nakalagay sa lata. Tanggalin nyo lang po yung brine solution noon and then slice nyo po ng maninipis katulad po ng aking ginawa dito. And then gradually po natin ilagay yung ating liquid. Pwede po kayo gumamit ng plain water or soup stocks for this recipe. This time, reduce na po natin yung ating apoy. And then, hintayin po natin na lumapot po yung ating gravy. Continue lang po sa pag-whisk hanggang makuha po natin yung lapot po na ating gusto. Ilagay na po natin yung ating soy sauce for umami and attractive color. Salt, ground pepper, isunod na po natin yung ating oyster sauce. At paglagay po tayo ng bouillon cube. Continue lang po sa pag-whisk hanggang mag-incorporate po ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay. So kailangan po ganito lang po siya kalapot. Hindi po siya sobrang lapot at hindi naman po sobrang labnaw. And then nilagay na po natin yung ating beef. Ito po yung naset aside natin kanina na naluto na. Yan. And then haluin na lang po natin hanggang mag-incorporate po yung beef at yung ating gravy. So tingnan nyo mga katropa, hindi po siya masyadong malapot. Kasi po, pag yan po ay lumamig, lalo po siyang lalapot. So ayaw po natin na mag-dry po yung ating creamy beef, mushroom, and garlic. So patay na po natin yung apoy. Ito na po yung ating finished product. So tingnan nyo mga katropa kung gaano po siya ka-attractive. So you can add this to your recipe. Pwede nyo po itong lutuin sa karinderya or iserve sa inyong mga pamilya. So mga katropa, sana po nag-enjoy po kayo. Salamat po sa inyong panonood. Ako po si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!